Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang ako Sir Red sa pangalang Totoy. Hindi tunay na pangalan. Ang ikikwento ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan. Ako po ay ipinanganak sa isang maliit na barangay sa Batangas City. Sa isang compound na halos lahat kami ay magkakamag-anak. Sa abot ng aking pagkakatanda, mula nang ako ay magkamuwang sa mundo, naging normal na lamang sa akin ang makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi ko din talaga maipaliwanag. Hindi ko nga din po matiyak kung malikmata o maling dinig lamang ang lahat ng karanasan ko sa mga kakaibang bagay. Hindi ko rin po kasi alam kung masyado lang ba akong nag-overthink o dahil impluwensya na mga napapanood kong nakakatakot na pelikula noong panahon na iyon. Konting description lamang po sa compound. Para sa akin, masasabi ko ng mala village na rin talaga. 50-50 dahil naghalo na ang kabahayan, may bakanteng lote, may madamo at mapuno na area, at pulos niyog at kung minsan ay kape, mangga, mga malalaking puno ng sampalok at kamatsili ang tumutubo doon sa lugar na yon. Kaya nasasabi ko rin nakakaiba dahil nakapagtataka na tumubo sila na 3 pares at meron sa iba't ibang area sa compound namin na sa pagkaka-estimate ko nga ay parang 500 to 700 meters ang layo sa kada pares. Sa madaling salita, sa isang location, may isang sampalok at kamatsili na magkatabi na alam kong matanda na dahil sobrang taas na ng mga ito. Yung sampalok nga doon Sir Red ay kayang yapusin pabilog ng 2 o 3 tao sa laki. Yung mga kamatsili, masasabi ko rin pong matanda na rin ang mga punong ito dahil ang pagkakatubo niya ay parang patumba, para siyang kalahating letter U. Maraming kwento ang mga matatanda sa compound namin. Engkanto, aswang, multo, name it, kahit anong klaseng supernatural creatures. Hanggang sa nasanay na lamang ako dahil laging ganun na yung mga nadidinig ko. Dahil doon, hindi ako naging matatakutin. Ang kwento ng matatanda sa puno ng sampalok at kamatsili ay sinasabing daanan daw ng mga elemento. Nagsisilbing tulay daw nila ito para makalipat-lipat ng pwesto sa tuwing sisikat at lulubog ang araw. Dahil doon naman ako lumaki, hindi sumasagi sa isip ko maging na mga pinsan ko yung takot, kaya normal na po sa amin na kahit nababalutan ng mga kwentong kababalaghan ng mga matatanda ang mga punong ito, ay inaakyat pa rin po namin lalo kapag namumunga. It was 2005 at saktong summer vacation iyon. Siguradong relate ang mga batang 90s sapagkat ito yung mga panahon na tuwing tanghali, kahit hindi ka inaantok ay patutulugin ka. Tapos gigisingin ka na lang kapag merienda time. Isang araw, hindi ko matandaan kung paano na lamang ako nakatakas kay mama at nakalabas ng malaya sa bahay. Bagamat sinabihan niya ako na matulog at siya ay magagalit kung sakaling hindi ko susundin ang kanyang nais. Basta't pagkatapos kumain ng pananghalian ay umalis na ako ng bahay. Si Papa kasi tuwing Lunes hanggang Biyernes ay may trabaho, kaya malakas din yung loob ko na lumabas at hindi sundin si Mama. Masaya ako noon na nakalabas. That was around 1 to 2 p.m. Mainit nga lang ang sikat ng araw. Excited ako na testingin yung ginawa kong saranggola. Nag-iikot-ikot ako sa mga kapitbahay ng ilang minuto dahil naghahanap pa ako ng makakasama. Pero dahil nga siguro uso yung pinapatulog yung mga bata tuwing tanghali, ay wala po akong nadatnan na katulad ko sa labas. So ako lang siguro talaga
yung pasaway nung araw na yun. Kaya ang suma total, ako lang po ang nagpunta sa kaparangan. Ito po yung tawag namin doon sa isang malaki at bakanteng lote. Bagamat madamo ay meron din naman pong mangilan-ngilang puno na tumutubo sa gilid. So doon ko po napagdesisyonan na paliparin ang aking saranggola. Ilang minuto ang nakakalipas. Napalipad ko rin po ang aking ginawang saranggola. Umupo na lamang ako sa isang bahagi na may lilim at bigla na lang pong lumakas ang hangin. Nagulat na lamang ako dahil napatid din yung tali ng saranggola ko. So dali-dali akong tumayo at tumakbo para habulin ito habang sobra ding kinakabahan dahil nag-aalala ako na baka hindi ko na ito makuha. Or the worst, mapasakamay ng iba. Patuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa lumagpas o makalabas na ako ng compound namin. Nakarating na rin ako sa isang subdivision na katabi nito. Hindi ko nga din po malilimutan si Red yung subdivision na iyon dahil nung panahong yun ay bago pa lamang siya. Pero malumot na yung kalsada. Wala po kasing masyadong dumadaan at gumagamit pa. Matataas pa rin yung mga talahib doon at masukal ang gilid ng kalsada dahil wala pa pong nagpapatayo ng bahay doon. Hindi ko na rin po nakita yung saranggola ko at mukhang bumagsak na sa kung saan. Patuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang putol na kalsada at ito na yung dead end na bahagi ng subdivision. Sa kabilang bahagi nun ay magubat at puno na ng mga mangga ang naroroon. Sa kagustuhan ko nga na makuha ang saranggola ko ay pumasok po ako doon sa kakahuyan. Hanggang sa makarating ako sa mas lalong magubat na bahagi. Nagbabaka sakali talaga ako na makita yung saranggola kahit man lang yung tali. Hanggang sa narating ko yung bahaging dulo ng manggahan at dito nga'y puro kawayanan na. Sa likod ng mga kawayanan ay may nakita akong isang malalim na agbang. Yan po ang tawag namin sa patay na ilog na nagkakatubig lamang tuwing may malakas na ulan. Nakita ko sa kabilang bahagi ng agbang yung tali na nakasabit sa mga puno. So naglakas loob akong bumaba sa agbang at sinundan ko ng tingin yung tali sa taas ng mga punong yun. Hindi ko din alam kung bakit ko ginawa yun. Basta't ang focus ko ay yung goal ko na makuha pabalik ang saranggola. Pero sa isip-isip ko ngayon, Sir Red, kung sa edad ko siguro ngayon at nangyari ito sa kasalukuyang panahon, hinding-hindi mo ako mapapababa doon sa agbang lalo kung mag-isa ko. So nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nasundan ko yung tali. Fortunately, nakita ko yung saranggola ko na nakasabit sa mataas na puno ng sampalok. Sa kagustuhan kong makuha ito, dali-dali po akong umakyat sa punong iyon. Nang makarating na ako sa bahagi kung saan mismong sumabit ang saranggola ko, niyugyug ko yung sanga. Bigla po akong nakaramdam na parang may mainit na hangin na umihip sa tenga ko. Ihip siya nang parang galing sa isang tao sa likod. Yun bang nagbuntong hininga at ramdam na ramdam mo yung pagbuga ng hangin. Ilang beses pong naulit iyon pero hindi ko pinansin dahil ang focus ko talaga ay yung pagkalog ng sanga upang nang sa ganon ay mahulog yung saranggola. Hanggang sa punto na makaramdam na lang ako ng kilabot sa buo kong katawan at nagsitaasan ang lahat ng aking mga balahibo sa aking braso at maging sa batok. Lalo ko pong nilakasan at binadali ang pagyugyog sa sanga hanggang sa tuluyang malaglag yung saranggola. Dali-dali na rin akong bumaba ng puno at talagang
Halos magpadausdos na ako sa mga sanga para lamang mabilis na makababa. Andun na kasi yung pakiramdam ko, Sir Red, na parang may naghahabol na sa akin. Hanggang sa nare-realize ko na kahit anong pilit ko na pabilisin yung pagdausdos pababa, parang ang bagal-bagal ko. Kumpara sa oras na inakyat ko kanina ang puno, parang ang tagal kong makarating sa baba, kaya dun na ako kinabahan. Hanggang sa makababa ako ng tuluyan ng puno at nagmadali akong hanapin yung tsinelas ko na iniwan ko doon sa ugat, pero wala doon nung mga sandaling yun. Ang mas lalong nagpakilabot talaga sa akin, Sir Red, yung tsinelas na iniwan ko sa puno ng sampalok na inakyatan ko, ay doon ko nakita sa ibaba ng isa pang puno na hindi naman kalayuan, at ito ay ang malaking puno ng kamatsili. Ang isip ko, bakit nandoon? Paano napunta yung tsinelas ko doon? So dali-dali ko nang kinuha yung tsinelas at yung saranggola ko at tumakbo papalayo sa mga puno na iyon, pero ang tagal kong tumatakbo pero hindi yata natatapos yung ginagawa ko. Andun na ako, Sir Red, sa isang puno na medyo pamilyar at ito yung mga puno ng mangga. Tumakbo na naman muli ako at parang nagpapabalik-balik lamang ako sa eksaktong lugar na nilagpasan ko, maging yung mga puno ng mangga kanina. Dito na pumasok sa isipan ko, Sir Red, ang mga sinasabi ng mga matatanda sa compound namin. Ang tipikal na pag naliligaw ka din ay magbaliktad ka ng suot mong damit, at iyon ang sinunod ko. Muli ako tumakbo hanggang sa matanaw ko na yung dead end ng subdivision na dinaanan ko kanina. Doon lamang ako nakahinga ng maayos, Sir Red. Naglakad na lamang ako pabalik sa compound habang ako ay naghahabol ng hininga. Habang naglalakad din at papasok na sa aming lugar, iniisip ko pa rin kung bakit nasa katabing puno napunta yung tsinelas ko, gayong alam kong iniwan ko yun sa mismong ugat ng puno ng sampalok kanina. Siguradong sigurado talaga ako na dun ko yun iniwan. Ang isa pang nakakahilakbot dito, Sir Red, ay yung narealize ko na hindi ko nadaanan yung agbang nung ako'y bumalik na sa subdivision. Napalingon pa nga ako pabalik sa parte ng mapupunong bahagi na pinanggalingan ko habang nag-iisip kung paanong nangyari yun. Pagbalik ko sa paglalakad, napatingin ako sa direksyon patungo sa compound namin, at ang unang pumukaw ng pansin ko ay ang 3 pares ng malalaking puno ng sampalok at kamatsili na parang minagnet talaga ang aking paningin na tignan sila isa-isa. Bigla ko ring naaalala ang kwento ng mga matatanda na ang mga punong iyon ay nagsisilbing tulay o daanan ng iba't ibang elemento. At maaari yung pinanggalingan ko ay siyang ika-4 na parte ng dinadaanan nila. Kaya doon na lamang ako napasabi ng tabi-tabi po at humingi ng pasensya kung sakaling nagambala ko sila. Nakarating na lang din po ako sa bahay namin na basang-basa ng pawis at sugat-sugat ang binti at braso dahil sa sumabit kanina sa puno. Napagalitan tuloy ako ni Mama nun. Saan daw ba ako galing? So ikwento ko sa kanya na nagpalipad lamang ako ng saranggola, sumabit sa puno at inakyat ko. Pero hindi ko kwento sa kanya yung nakakahilakbot na nangyari dahil alam ko na mapapagalitan lang ako. The worst, hindi na siya papayag na muli akong lumabas ng bahay. Hanggang sa nagkaedad na ako, Sir Red, ay hindi ko pa din masyadong na-explore yung bahagi na iyon ng lugar namin. Iniisip ko, ilang pares pa kaya
ng puno na iyon at meron na bang nagpunta sa parte ng daanan ng mga elemento. Maaring nung bata ako at nangyari ito, kung hindi tikbalang ay baka engkanto ang may sanhi kung bakit ako naligaw. Ako po ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho at nakatira sa isa sa mga bansa sa North America. Ako din po'y dati nagtrabaho na sa Middle East at grabe din yung na-experience ko dun. Hanggang sa puntong ito na sinusulat at isinabmit ko o nag-e-air ang kwentong ito, Sir Red, hindi ko pa din talaga alam kung ako ba'y normal o kaya ay sadyang may nararamdaman na kakaiba. Naging parte na lang talaga ng buhay ko na makakita at makaramdam ng mga hindi ko maipaliwanag. Katulad na lamang dumaan yung panahon na iba't ibang events ang naganap sa buhay ko at naging topic na ng usapan itong mga ganitong experience, pero hindi ko alam kung in denial pa rin ako dahil ayoko talagang tanggapin na meron akong ganitong abilidad sa aking sarili. Minsan kasi natatakot na din ako, pero sa dala na rin ang kuryosidad, kahit may naramdaman na ako ay nililingon ko pa talaga at gusto kong malaman kung tunay ang aking nararamdaman na ito. Gusto kong malaman kung ano ba sila, ano ba ang meron at bakit sila nagpapakita. Natatandaan ko rin, Sir Red, na nung ako ay tumungtong ng college, may kwento si Mama. Sabi niya, nakakita at nakaramdam daw siya ng kakaiba sa paligid niya. Ang weird lang kasi dahil pareho pala kami ng naranasan sa lumang bahay namin sa compound, pero hindi niya sinasabi sa akin. Na-trigger na lang ang usapan naming ito nang umamin ako sa kanya sa lahat ng mga nangyaring ito. Rason naman niya sa akin, hindi daw niya ito inaamin noon dahil baka matakot lang daw ako. At baka nga daw dahil sa murang isipan ko ay masyado akong maguluhan at hindi daw ma-process o ma-digest ng aking murang isipan ang lahat ng ito. Hindi lamang po ito, Sir Red, ang mga kakaiba kong experiences. Salamat at naligaw din ako dito habang nagbabrowse sa Spotify ng mga pakikinggan habang ako ay nagtatrabaho. Araw-araw ko nga po kayong pinakikinggan na sa podcast hanggang sa na-realize ko na rin po base sa mga kwento ng iba pang mga tigapakinig ninyo na hindi pala ako nag-iisa. Kaya siguro dapat mapakinggan din ng iba ang mga kwento at karanasan kong ito, kaya mabuti na lamang ay natuklasan ko ang platform ninyong ito. Asahan mo, Sir Red, na hindi pa po ito ang una't huli. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.